Amen. And amen. Alright. So as a reminder, again, yung planets natin. Okay. So, reminder lang ulit ito. Okay? O, sana sa ulo niya na. Sana sa ulo na. Okay? O, ibig sabihin, dito sa church, dito lalo na sa auditorium natin, wag natin hayaang maglaro yung mga bata dito. Okay? Doon na lang sa labas, pwede doon. Tapos yung kapag service, andaan po natin, wag natin hayaan silang pakalat-kalat, umiikot dyan. Okay? Iupo po natin, katabi natin, mga magulang. I-avoid po natin, turuan natin sila na mag-avoid na yung ini-interrupt yung mga pag-uusap ng matatanda. Okay? Kapag nag-uusap yung mga adults, especially, yung mga bata, wag biglang papasok. So, pwede naman excuse, ganyan. So, turuan din natin sila na to be naked, kahit after the services, teach them about modesty. Entirety of the service, turuan natin na nandirito po. At yung restroom, yung pag-CCR, nawa ay ma-limit-limit na natin lalo na kapag preaching na. Okay, in taking notes, turuan natin sila na mag-take notes. Kaya na nila mag-take notes, makapag-take notes sila and sleep. So, wag tayong pauutak, mga magulang. Kung sila ay inaantok, ibig sabihin dapat sa lunch sila patulugin. Para kapag service, gising. Amen. Ngayon, kapag magulang yung tulog, wala na akong magagawa dyan. Alright, so tayo po yung magpapatuloy. Nasa na tayo? Parental responsibility. Okay? We are on parental responsibility. Natapos natin yung parental accountability at parental authority. Okay? Or, ano ba yung last time? Okay, tama. Parental authority. Alright. So tayo po ay nasa parental responsibility, mga kapatid. So, mula sa ating pag-aaral, this might be the first time you have realized that you are, as a parent, have the right to be or the ruler over your children. Based po sa pag-aaralan natin, ang magulang ay merong otoridad, ang magulang ay, ang kanyang salita ay batas sa kanyang mga anak. Okay? Kapag sinuway ng anak ang kanyang magulang, yan ay pagsuway sa batas ng magulang at dapat, kung siya'y susuway, merong karampatang parusa tungkol sa bagay na yan. So, since God has placed you in this position, and Diyos ang naglagay sa magulang sa posisyon po na yan, you should function as one who has the right to rule. In other words, your children need to know that you are in charge. Dahil sa ating panahon po ngayon, mas marami na ang anak ang in charge instead sa magulang. Ang nasusunod sa tahanan, mga bata. Ang nasusunod sa magulang, mga anak. Baliktad na ang nangyayari. Okay? So kung maalala po natin, siguro yung mga magulang po ngayon, maalala nila nung sila ay mga bata pa lang. Kung papaanong kapag pinaswitan lang ng magulang, psst, ako, kinakabahan na. Ngayon, napaos na ang magulang, wala pa din. Okay? At nawa, huwag na natin gayahin ng world. Natutunan natin salita ng Diyos para malaman natin at magkaroon tayo dito sa church ng mga bata na obedient sa kanilang mga magulang. Kaya po na sinabi ko, ang expectation is, kung anong sabihin ng magulang, once lang sabihin, susunod na. Kaya po mga magulang, huwag po nating i-train yung mga bata na binibilangan pa. 1, 2, pag di pa rin sumusunod, 2.5, 2 3/4. Hindi umaabot ng 3 talaga eh. Diba? Isa lang. Okay? Now, this means that you, not the children, ibig sabihin ang magulang at hindi ang mga bata, ang gumagawa ng desisyon. The parents are to decide. You are to decide, kayo po ang nagdi-decide kung kailan dapat matulog. Ang magulang na di-decide kung kailan kakain at di kakain. At kung ano yung allowed or hindi allowed na activities. Amen po ba? Okay? So these decisions belong to the parent until the child has been trained to make the right decisions himself. The parent even decides when and in what areas the child is allowed to make his own decision. But of course, kapag lumalaki na yung bata, nagiging 16 na, 17 na, gumaganyan na, napapagkatiwalaan na ng magulang. Ibig sabihin, sa ganyang area, bahala ka na, alam mo na yung tama. Okay? Pero pag bata pa lang, lalo na yung mga ages 12 below,
yung nasa edad tayo na talagang childhood pa, mga kaibigan, mga kapatid, of course, ang nagdidesisyon para sa bata ay ang kanyang magulang. Okay? Tituro ko po ito in benefit din sa ating mga magulang para alam nyo yung responsibility nyo sa inyo pong mga anak at authority nyo sa inyong mga anak. Okay po ba? Maliwanag yun. Okay? Maliwanag na dapat ang nasusunod sa tahanan magulang, hindi anak. Dahil magkakaroon ng problema kapag ang nasusunod, anak. At hindi magulang. Okay? So yung apat na behave dito sa harap ha, behave kayo. Sana sa bahay din, behave kayong apat. Okay? So, sabi ng Bible sa Proverbs 22:6, train up a child. Tama ba? Alam ko, oft-repeated na yung passage na to, paulit-ulit na natin ito napapakinggan. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Di din naman sinabi ng Bible na, hindi niya sinabi na beat up. Ibig sabihin, lagi mo lang papaluin. Ang word ay train up. Hindi rin naman sinabi na discipline up. Hindi puro pagdidisiplina, kundi train up. Hindi rin sinabi na educate up, na kailangan magaling lang siya, marami siyang alam. Hindi. Train up. Train up, not positive affirmation up. At ito po yung problema natin sa ating kultura ngayon. Dahil sa ating kultura, okay, ginagaya natin madalas yung US, ginagaya natin madalas yung Western world, at yung kanilang philosophy. But the problem is, may mga philosophy itong mga tao na ito, itong Western world, na against sa Bible. And when you obey the Bible, okay, that will go against the culture. May time na kukontra ka sa kultura o sa kung ano yung naririnig natin sa labas. A child needs more than obedience training. But without first training him, discipline is insufficient. Okay? Anong point natin dito, preacher? Ang train up a child po, hindi yan pamamalo lang. Hello? Ang train up a child po, hindi yan yung didisiplinahin mo lang. Ano yung mga bawal? Training is, pinapalaki mo talaga siya so kung anong dapat maging siya. What is supposed to be, anong dapat mangyari sa kanya. Ano bang gusto natin? Mag-serve sila sa Panginoon. Ano bang gusto natin? Mahalin nila ang Panginoon. Then let's train them. Kagaya ng ganyan. Pinapatugtog natin, binibigyan natin responsibilidad sa church, umaawit sila. Because that is training them that their lives one day, pag sila'y naging adult na, gano'n din ang gagawin nila. Para sa Panginoon. Para gawin nila yun para sa Panginoon. Hindi lamang, of course, may time na kailangan, sunod lang sila ng sunod, pero may time na rin na maintindihan nila, bakit ba nila ginagawa yan? Okay? So, parents should not wait. Ito po yung mga pinagkukunan natin. May kita nyo dyan, pwede nyo research. If you want to order their books. Ako kasi, libre ko yung nakuha. Pwede naman natin pa-photocopy. So, sabi niya, parents should not wait until their child's behavior becomes unacceptable before they commence training. Which would then actually be discipline. Preacher, ano ibig sabihin niya? So sabi niya, hindi daw dapat maghintay yung mga magulang na, alam niyo yung hindi mo na makontrol yung bata, or magulo na yung bata, sumisigaw-sigaw na, bago pa i-train. Sabi niya, that yung training, i-prevent na yon. You are training it before na mangyari yon. Sabi niya, training is not discipline. Kagaya po na sinasabi ko po sa atin. Discipline part lang siya ng training, but that the training itself. Baka ang idea natin, dahil namamalo na tayo, dahil ina-apply natin yung principle ng rod, na yun na yung training. No, hindi po mga kapatid. That's just one part of training. Discipline is the damage control part of training, but is insufficient in itself. Hindi sapat yung disiplina lang para magkaroon ng proper behavior. Training is the conditioning of the child's mind before the crisis arises. Inihahanda siya. Kapag darating na yung time na yon, na meron ng conflict, na meron ng crisis, doon na magkikick in na yung training niya. Sina-train po natin ng maayos. So, it is preparation for future instant unquestioning obedience. Sabi niya nga, halimbawa niya, bago pa man sumabak sa kompetisyon ng isang atleta, nagtitraining siya. Talagang nagda-diet siya, at pang mga pinagagawa niya.
nag-gym siya, lahat ng mga paghahanda, mind, lahat. Para pag sumabak na siya, alam niya na yung gagawin niya or mananalo siya. Ang training po, ang desire ng mga magulang, hindi lamang para paluin ang bata, no. Ang desire natin, lumaki yung mga bata para makasunod sila sa Panginoon. They'll be responsible citizens. Pwede mo silang mapagkatiwalaan. Hindi sila, kumbaga, magiging sakit ng lipunan. Bakit? Na-train sila ng maayos. Amen. So, sabi niya nga, yung mga hayop nga daw, kahit nga yung mga wild na hayop, mga leon kaya ring matrain Yung mga ahas nga din, tinitrain Kinukondisyon ba? How much more yung tao mas matalino naman yung mga tao kesa sa hayop. Tama ba? Okay, so, it is crucially important to understand from birth, simula pa lamang sa kapanganakan, parents must assume control and accountability for the moral development of their children. Preacher, what do you mean? Preacher, ano ibig sabihin niya? That parents must assume control and accountability for the moral development of their children. Mga magulang, especially yung may mga maliliit pa po. Hindi talaga alam ng anak nyo, simula sinilang sila, kung anong tama at mali. You need to teach them what is right and wrong. And teach them as well, kung mali yung ginawa nila, merong consequence, merong punishment, merong parusa doon. Amen. Why? Kasi pag hindi natutunan ng isang bata o hindi natutunan ng isang tao na ang kanyang maling ginagawa ay may consequence, wala siyang takot magkasala. Wala siyang takot magkamali. Bakit? Kasi wala naman okay lang. Pero kung natutunan niya, biglang nakapagmura kasi narinig yung kapitbahay, sabi ng tatay, anong sinabi mo? Okay? O di unang tuturo ng tatay, hindi dapat yan sinasabi ha. Okay? Hindi yan dapat sinasabi naturuan. Inulit-ulit. Ala, ito na. Nabigyan mo na siya ng guidelines. Hindi mo dapat sasabihin yung mga ganyan salita. Hindi mo dapat kokopyahin yung mga ganyan salita. Sinabi. At pinalagpas lang. Ibig sabihin, okay lang yan. Lahat naman ng bata dyan, ganyan yung salita. Anong isipin niya? Okay lang yung gawin. Kapag naparusahan siya dahil doon, tapos hindi yung palo, okay anak ha, wag mo na ulitin. Hindi ganun palo mga kapatid. Yung mararamdaman talaga, ay naman. Okay? Pag naramdaman niya yon, tatatak sa kanya. Okay? Na hindi niya na dapat ulitin yan. Kaso yung iba sa atin dito sa church, siguro yung mga bata dito sa church, matigas na rin ang puwet. Hindi ulo lang Pati sabihin, ang lakas na ng palo, hindi pa rin sumusunod. Preacher, ano ba dapat gawin sa ganung bata? O, diba? So, ang masabi ko po sa mga magulang, tulungan kayo ng Panginoon. May God give you mercy and grace. Kasi may ganyan po talaga mga bata. Kagaya ko, nung bata ko, sobrang kulit ko. O, diba? So, pero, kailangan yung magulang, ma-overcome niya yung anak niya. Otherwise, the child, isipin niya, walang kahit sinong makakakontrol sa akin. Walang makakaano sa akin. Wala nga makakapag-control. Yun yung delikado. So, sinasabi niya dito, ang magulang ang merong accountability, ang magulang ang may control sa moral development of their children. Mga magulang, kung ano yung ugali ng mga anak, babalik sa magulang yan Sinong tatay mo? Sinong nanay mo? Ba't ganyan ka? Ba? Kapag hindi naturuan, naku. Ay, anak ka pala ni ganyan! Ay, ganito ka pala! Ay! Ba, di yung magulang naman Ano na? Nalulungkot na, saka nahihiya din. But it must be taught, mga kapatid. It's part of the responsibility of the parents. So each day, bawat araw, brings the child closer to moral responsibility. Tandaan niyo po ito, hindi forever
O ito sa mga bata, baka ito yung hinihintay yung time. Hindi forever nasa under kayo ng care ng inyong magulang. There will be a time na it will end. There will come a time na titigil na, ibig sabihin, wala na kayo sa bahay, kung magpapamilya man kayo or something, lalabas kayo sa bahay nyo, mawawala na kayo sa poder ng inyong mga magulang. At pag dumating yung time na yon, pag kayo may nagawang krimen, hindi na kayo sagutin ng magulang nyo kasi pwede na kayong makulong. Ngayon, ang goal natin mga kapatid, hindi lang hindi makulong, kundi talagang maging maayos yung pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Someday, His spiritual heart will function without you. Yun yung naman bata darating yung panahon. Ang gusto ba ng magulang, forever lang yung bata, yung anak niya, bata lang? Hindi po. Gusto niya maging adult din yung bata na yun. Gusto niya maging adult din yung anak niya. So, are we preparing them to be the adults we want them to be? Yun yung point kung bakit mayroong parental responsibility. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 7, verse number 14. 1 Corinthians 7:14. Sabi ng Bible, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else, were your children unclean, but now are they holy. Ngayon mga kapatid, ang context nito, isa sa mag-asawa, hindi mananampalataya. Unbelieving. Okay? Yun yung context. Yung isa unbelieving. Yung isa believing. Pero sabi niya, whereas dati, yung mga bata, yung mga anak nyo, marumi, unclean. But now are they holy. Bakit naging holy? Kasi meron ng believer sa bahay. May chance na yung bata na yon na mapalaki sa takot ng Diyos. Whereas dati, kung ano lang natutunan din ng magulang, at dahil unbeliever naman sila, kung ano lang din napasa sa kanila, yun na yun. Pero kung merong salita ng Diyos, kaya dito sa mga bata dito sa church, mga children dito sa church, mahalin nyo yung mga magulang. Alam ko, minsan mahigpit sila sa inyo. Hindi pala minsan, madalas. Okay? Madalas mahigpit sila sa inyo. Di kayo bawal kayo ng ganito, umuwi kayo sa tamang oras, dapat matulog kayo ng gantong oras. Baka ganyan sila sa inyo at dapat lang naman na ganun sila, mahalin nyo sila. Kasi may pakialam sila sa buhay nyo. Paano kung pinabayaan na lang kayo kung sino-sinong tropa nyo lang? Okay na, sige. Magtropa kayo kahit sino at mapariwara yung buhay nyo. Diba sa dulo, sisisihin nyo rin sila? Pinayagan mo kasi ako eh. Diba? Kung ano-ano kasi, diba? Maninisi ka din eh. Kaya ngayon pa lang, kung meron kayong magulang na sinisikap, sumunod sa salita ng Diyos, mahalin nyo yung magulang nyo. Dahil, kung ang magulang nyo kukunin ng Panginoon, kayo malakas umiyak. Kasi rebelde kayo. Ganun pa. Diba? Mahalin natin mga magulang natin, bakit habang nabubuhay? Amen po ba? Kasi hindi rin panghabang buhay na magkakasama tayo. Yes, excited tayo sa langit. Gusto nyo mauna? Ngayon, habang na tayo nandito pa sa lupa, mas maganda naman, harmonious yung relationship. Iniisip natin yung langit. Bakit na iniisip langit? Ayaw na natin sa lupa eh. Ayoko na sa kasama ko sa bahay. Puro na lang sakit sa ulo, ang dala-dala. Oh. Hindi ba't mas maganda na habang tayo magkakasama pa dito sa lupa, mas ayos din yung mga relasyon? Oh, mga bata, gusto nyo ba na maayos na buhay? Sumunod lang kayo, huwag kayong magreklamo. Ganun lang. Okay? Instead na, anak, hugas ka na ng plato, nagtutula ka pa eh. Diba? Nakasampung hugas na ako sa loob ng isang buwan. Mga statement na ganyan, no? Nawa, wala nang ganyan dito sa church, no? Lagi na silang masunurin. Amen po ba mga magulang? Wow, masunurin na daw kayo. Praise God, no? Until he matures to the point, the only moderation the child will know is what his parents instill in him by training him. By the way,
yan nga yung mabigat sa isang magulang eh. Kasi, kaya naman ginagawa ng bata yung isang bagay o hindi niya ginagawa. Kasi magulang niya yung nag-set ng boundary. Oh. Eh kung iaalaw po natin, mga magulang, nasa inyo po ang bola. Mga magulang, nasa inyo po yung responsibility. Pero kung sasabihin nyo, preacher, so kahit ano palang paggawa ko sa anak ko, okay lang. Eh, risk mo din yun. Bakit? Kasi, natutunan niya yun sa'yo. At balang araw, kapag lumaki siya, baka sabihin niya, kaya ako lang naman nagagawa yan kasi tinuro sa akin ng nanay ko yan. Tinuro sa akin yan ng papa ko yan. Ako po natin, kaya kahit mga magulang, nasa inyo pong authority, nasa inyo pong responsibility, nasa ilalim pa rin po kayo ng Diyos. Okay, tandaan niyo po yun. Nasa taas pa rin ng Diyos. Ibig sabihin, dapat masunod pa rin ng Diyos kahit kayo ang in charge. Preacher, ito naman mga anak, matatalino, di ba? Paano po kapag mali yung papa ko? Based sa Bible. Ba? Mga ganyang salita, no? Nabasa ko. Mga ganyan. Tungkol ba saan? Sa pagpapatulog lang? Tungkol ba saan? Sa mga inuutos lang? Abe, baka kasi tamad ka. Kaya mali yung tatay mo. Okay? Maraming excuse. Dahil hindi lang, ayaw lang talagang sumunod. Yun yung problema. Tinuturo po natin sa church na dapat sumunod talaga. Sabi nga, in all things, di ba? Okay, mga magulang, careful na lang tayo. Baka kasi mapagawa natin sa kanila, kasalanan naman. Okay, talagang maglalaban sa puso nila. Papabilin mo na sigarilyo eh. Kapatid, mag-ingat ka. Alam nga naman ganyan ang uutos natin. Pero iniisip niya, hindi dapat to Bakit ako pinapabili ng mama? Oh, yung mga ganyang bagay. But, other than that, kung ang pinapagawa lang sa'yo, paghuhugas ng plato, gawin mo yung assignment mo, mag-toothbrush ka, para din sa'yo yan. At para sa mga makakasama mo. Okay? Wag mo ipagkait sa iba yung toothbrush. Pakiusap. Okay. Amen po ba? Okay. Now, anticipating the child's development and knowing that evil will come to be part of his moral being, kasi nandyan darating ang mga tukso, darating ang mga ganyan, places an urgent sense of responsibility upon parents. Kaya parents, meron po kayong mabigat na ministry sa Panginoon. Yung mapalaki nyo po ng maayos ang inyo pong mga anak. The training parents give and the wisdom they impart can make all the difference in their outcome. You hold an eternal soul. Na-acknowledge ba yun ng mga magulang minsan? Na yung bata na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, may kaluluwa na walang hanggan. Amen. It is an eternal soul. You cannot afford to give in weariness. Kaya minsan mga tatay, no, mga nanay, napapagod tayo, diba, sa pagtatrabaho, sa mga asikaso, pero wag tayo manghihinawa para sa mga bata po na yan. By the way, lalaki din naman po sila. Wag lang silang lumaki sana na walang natutunan. Gusto natin lumaki sila, responsable sila. Para maging kaagaanan din sa ating kalooban. Okay? So, indifference, laziness, or careless neglect, wag natin silang kakalimutan. Kausapin po natin, kausapin nyo po, tanungin nyo po, nang sikapin nyo na makausap po sila. Kasi pag hindi nyo po kinausap yung mga yan, iba yung kinakausap niyan eh. Mga tropa nila, mga kaibigan nila, wala namang itinuturo sa kanila kundi pagiging masuwayin lang din. Amen ba? Di na kayo maka-amen ha. Praise the Lord. So God chose you. Tandaan natin, pinili po kayo dalawa bilang magulang ng inyong mga anak. Ang Diyos ang pumili. Ang Diyos. It is now your responsibility to determine what level of understanding your child possesses and to hold him accountable at that level. It is the responsibility of the parents na kung anong mga bagay ang pwede niya nang ipagkatiwala sa anak niya. Okay? Kung hindi nyo pa po mapagkatiwalaan yung anak nyo, huwag nyo munang bigyan ng cellphone. Tama ba? Kung gusto nyo lang po na kontakin sila, bigyan nyo sila ng Nokia.
Keypad. Sasabihin nila, mama naman, yung mga klasiko, touchscreen. Mama naman, yung mga kaklasiko, iPhone. Anak, sino ba yung magulang nila? Ang magulang nila, mama, ganto ang buhay, ganto ang tatay nila. Sino ba yung mama mo? Ako. Okay. Ikaw nga, mama, may pera ba tayo? Wala. Huwag kang mag-expect ng ganun sa kanila. Amen. Tandaan niyo po, mga bata, okay, sa church, kahit dito sa church po natin, matuto tayo na huwag mainggit. Don't envy. Okay? Don't envy yung ibang tao. Kung meron sila, okay yun. Maging masaya ka para sa kanila. Oh, halimbawa, meron nga silang cellphone, hindi mo alam. Yung magulang pala nila, hirap na sa utang. Kakabayad ng cellphone nila. May cellphone nga sila, eh. Hirap na hirap naman na. Ikaw wala ka cellphone, pero yung magulang mo, hirap din. Lalo na kung hindi ka pa naman nagtatrabaho, hindi mo kailangan ng ano. Yung mga, kumbaga, dekalibre ba eh. Dekalibre yung cellphone. No, gusto palagi yung latest. Marami, gusto mo latest, bibigyan ka naman ng magulang mo, Cherry Mobile. Latest yun. Diba? Pero ang point ko lang mga kapatid, huwag maiinggit. Huwag mainggit. Kahit dito lang sa church, yung mga ibang young people, may magandang cellphone, magandang sapatos, huwag kang mainggit. Isipin mo to, yung sapatos mo, 5 taon na, hindi pa nasisira. Sila ang maiinggit sa'yo. Isipin mo, 5 taon na yung sapatos mo, hindi nasisira. Yan ang kinaiinggitan, hindi yung 1 taon. Ang ganda-ganda sapatos niya. Wala na, tuklap na. So, kayo po yung mga magulang. Tinutulungan ko po kayo sa biyaya ng Panginoon na maintindihan nila. Kasi, pag-aaralan natin yan next week or sa pag napag-aralan ulit natin sa family, titigan natin tungkol sa bata, tungkol sa pagiging matigas ang ulo, mapapag-aralan natin yan. Part yan ng ating mga pinag-uusapan dito. So, children need an authority figure. If parents, especially fathers, do not provide the needed leadership, their children will seek it elsewhere. Yun po ang katotohanan ha. Naghahanap ang bata ng authority figure sa buhay niya. Kung hindi yung magulang niya, teacher niya. Kaya yung tropa niyang siga-siga. Kasi naghahanap siya, kailangan niyang sumunod eh. Pero ayaw niya lang sumunod doon saan? Doon sa kaya niya ring anuhin. Suplahin ba? So, children desperately need someone whom they can follow and to whom they can give their allegiance. God has made their souls to respond to authority. Therefore, they will find a replacement if the parents abdicate their position. Kaya mga magulang dito sa church, mga parents, huwag nyo pong i-give up yung inyo pong authority and responsibility before your children. Huwag po. Kayo po yung magulang na nilagay ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Kayo po yun. Mga bata, hello? Diyan kayo? Naniniwala ba kayo hindi nagkakamali ang Diyos? Isa pa. Naniniwala ba kayo na di nagkakamali ang Diyos? Oh, lakas Ibig sabihin, hindi nagkamali ang Diyos na yung nanay mo at tatay mo, yun yung nanay at tatay mo. Preacher, I question that. Preacher, maybe God is sometimes wrong. Hindi po. Kung sino yung magulang mo, yan yung binigay sa'yo ng Diyos. Okay? Ulitin ko ipipreach ko po sa inyo to para malinaw. Hindi po kami bilang pastor ang magulang nyo. Yung magulang mo, ang magulang mo. Pag sinabi ng magulang mo ang isang bagay, may sinabi akong iba, magulang mo ang dapat masunod. Hindi kami conflict of interest. Hindi kami magkaaway. Okay. Suportahan po ito. Para alam nyo,
Sabi ni preacher, sama daw kami sa street preaching. Sabi ng papa mo, wag. Kasi makulit ka. Sumusunod lang ako sa Diyos. Gusto ko lang naman mag-preach. Gusto ko lang naman. Eh kung gusto mo mag-preach, magpakabait ka. Ikaw ayaw mong sumunod sa magulang mo, susunod ka pa sa ministry. Ikaw din yung tigas ng ulo, hindi ka rin makasunod dun sa street preaching. Panagkataon. Yun yung problema. So, God has made their souls to respond to authority. Therefore, they will find a replacement if the parents abdicate their position. Parents who have failed, ito po I will speak this with grace. Yung mga magulang na nag-fail to train their children properly, minsan, sinisisi natin yung iba. Nasisisi natin, ay, tinuruan kasi yan sa school ng ganun teachers. Ay, yung ibang mga bata, yung anak mo, tinuturuan yung anak ko mga gano'n, mura. Diba? Ano pa? Yung TV, sinisisi din. Oh, yung cellphone, sinisisi. Ay, cellphone na yan. Eh, magulang yung nagbigay ng cellphone Diba? Oh. Even the church, minsan, nasisisi rin. Oh. Pero mga kapatid, ang ino-hold accountable ng Diyos, magulang, hindi ibang tao. Magulang, pag nakikita nyo po, alimbawa, yung anak nyo, nagwa-wild na siya, dahil sa kanya mga pinapanood, it is your responsibility na ikaw ang mag-restrain, ikaw magbawal. Bakit? Hindi pwedeng, sumasama na yung ugali mo dahil dyan. Oh, pero ikaw din nagbigay. Diba? So, therefore, it is the parents' responsibility to control what influences their children. Mga kapatid, napaka-peligroso ng panahon natin. Alam nyo naman po yung nababalitaan nyo sa TV. Alam nyo naman po yung nababalitaan nyo sa social media. Kung paano yung mga estudyante wild na. Parang mga Jurassic Park. Mga dinosaur. Alam nyo naman po yung nangyayari na ganyan. Nawa, hindi tayo makakontribute dyan. Okay? So, children may be taught things at school. Ito, gusto ko pong bigyan ng gusto ko po maintindihan nyo. Okay? Children may be taught things at school that oppose the teaching of their parents. But it is the parents' responsibility to determine where the children go to school and what they are taught. Ito po sa school, hindi mo naman kontrolado kasi kung anong tinuturo Lalo na kung public school. You do not control what they teach. Paano tinuturuan na nila yung mga bata na hindi totoo ang Diyos? Ang tinuturo nila, nang galing daw tayo sa unggoy. Papayag ka? May mga ganyan sa evolution. So, of course, you will not accept that. But it is your responsibility dahil natuturuan siya doon na i-correct mo yon. Sa tulong din sa preaching ng salita ng Diyos, maano natin? O anak pinag-aaralan mo yan. Hindi yan tama. Katang-isip lang yan ng tao. O, bakit mo nasabi, preacher, na katang-isip lang ng tao? Ang tanong ko ba, meron bang cellphone dati na na-record nila ang pagsimula ng mundo ay galing doon sa pagsabog ng Big Bang? Meron ba? Wala. Wala namang camera nun. Hindi pa nga na-invento. At the same time, may nakapag-record ba kung paano yon? Wala pa nga Wala nga Kaya po, equally, when it comes to evolution, equal lang yun. Pananampalataya lang din yung meron sila. Na ganun nagsimula ang mundo. At pananampalataya din sa atin na ang Diyos ang lumika. Sino ang mas may alam? Ikaw na nagsasabi na nagmula ang tao sa amoeba, na naging butete, na naging palaka, na naging unggoy, na naging tao, o may Diyos na lumalang sa lahat ng bagay? Amen. Anong mas papaniwalaan mo? So, responsibilidad po yun ng magulang. And by the way, parents, you have the responsibility before God kung saan nyo papaaralin ang inyong mga anak. Mami, gusto ko dito mag-aral. Kung sabihin mo, hindi pwede. Yun ang dapat manaig. Kasi kayo po ang accountable sa buhay nila. Amen po ba? So, children can be influenced by their peers. Pwede silang mga kalaro nila. Pwede silang ma-influensyahan nun. Pero responsibilidad ng magulang na kontrolin kung sino yung mga kalaro nila. Right.
Alam mo si Pastor James Knox? Pastor James Knox. May time na kasama niya yung may mga tropa-tropa siya. Bata pa siya. Kasama siya dun sa sasakyan. Diba? Pag uwi, mga kapatid, talagang, talagang palo talaga. Bakit mo ko papaluin? Bakit mo papaluin? Kasama mo sila. Hindi naman ako yung dun. Yung fact lang na kasama mo yung mga bata na yun, di mo dapat sinamahan. Dahil dyan, pinapalo kita. So, ang point lang, ayaw kasi ng magulang na yun, na yung anak niya lumaki ng hindi tama. So, naghihigpit. Of course, naiintindihan natin na pag sobra namang naghihigpit, sobrang paghihigpit din, nagre-rebelde din naman. Pero, kaya nga ang hope natin mga kapatid, habang bata pa lang sila, masave na sila eh. Bakit? Kapag na-save nila, mas naiintindihan nila kung bakit sa naghihigpit magulang nila sa kanila. Kaya kailangan yun. Ituring natin na pasasalamat sa Diyos kung merong magulang na dumidisiplina sa atin. Kasi yun yung makakapagtulong sa atin kung paano tayo lumaon dito sa buhay po na ito. Sipin nyo yung mga dalaga dito natin sa church. Anong mga edad na yan? 5 years, 10 years from now? Nako, baka nag-start na sila ng mga family. Ano kaya tuturo nila sa anak nila? Ano kayang na-train sa kanila ng magulang nila? Doon po natin sila nire-ready, doon po natin sila inihahanda. Si one day, magpapamilya din po sila. Tama? Kaya tinuturuan natin ng responsibilidad, bata pa lang. Bakit? Kasi magpapamilya eh. Paano pag hindi natuto ng responsibilidad, bata pa lang? Paano na lang? Sana asa. Hindi pwedeng ganun. Nandiyan po kayo? So, children are definitely influenced by what they see on television, other media. But it is still the parent who is ultimately responsible for choosing to what his child is exposed. Ang magulang ang may responsibilidad noon. Children can ignore what is taught in the church, but it is the parent whom God holds accountable for a child's instruction in the Word. Kaya mga magulang, by the grace of God, kung meron tayong teaching dito sa church, doblihan nyo pa sa bahay nyo. Kaya paigtingin nyo pa, kasi kayo po yung authority nila. Ito, meron maganda ditong bagay na gusto ko makita natin. Wala pa ako dun eh. So, another technique of parents in attempting to avoid the responsibility, ginagawa daw po na ibang magulang, ay pinapasa sa Diyos yung parang, sige, pag di ka sumunod, papaluin ka ng Diyos. Sige, pag di ka sumunod, kikidlatan ka. Sige, pag di ka sumunod, para bang tinatakot gamit yung Diyos. Mga magulang, kayo po ang binigyan ng Diyos ng karapatan at kapangyarihan na magdisiplina at magpunish sa inyong mga anak dahil kayo ang magulang nila. Huwag niyo po ipasa sa Diyos. Binigay na nga sa inyo yung power eh. Okay? May time na ipapasa Diyos mo na lang talaga. May bata kasi na ganun. Or, wala na kasi eh. Na mga edad na 20 plus na eh. Ibig sabihin, diba? Pag pinalo mo, ikaw pa yung bugulpihin. May time na hindi na eh. Okay? So, pero hindi dapat ipasa ng magulang sa Diyos. Habang may pag-asa pa po, habang bata pa po sila, turuan po natin sila, disiplinahin po natin sila. Tayo po yung mag-administer ng justice sa kanila. Parents are God's chosen representatives of authority over children to teach about and administer justice. Parents cannot pass the responsibility back to God. God's word tells parents that they are not only to tell their children what to do, but also enforce obedience to their instructions. We believe in obedience. Kasi kapag hindi ka sumunod, bata ka pa lang, paano pa pag sa preaching? Hindi ka lalong makikinig sa akin. Magulang mo nga, di mo sinusunod eh. Diyos pa kaya? Ang Lord pa kaya? Gamit ang salita niya, ang magulang mo nga, dinidespise mo lang eh. Ang magulang mo nga, inaasar-asar mo pa sa mind mo eh. Paano pa ang salita ng Diyos?
This is the parent's job, not God's. A child learns obedience to parents as a preparation for his obeying God. Pag natuto tayo, bata pa lang na sumunod, mas madali sa ating sumunod sa Diyos kapag nag-adult na tayo. Bakit? Bata pa lang natutunan mo na, sumunod ka eh. Matuto ka eh. Alam ko yung mga bata dito sa church, matatalino. May mga honor kayo. Pero alam niyo yung honor na inuutos sa inyo ng Bible? Honor your parents. Amen. Hindi top 1 ako, top 2 ako, top 3 ako, top 1 ka nga, top 2 ka nga, top 3 ka nga. Magulang mo naman, hindi mo sinusunod. Ganto ka pa din. Ganto ka. Pag di ka sumunod sa magulang mo. Walang amount ng intellect. Sa Diyos, wala eh. Talino, kaya ibigay ng Diyos yan eh. Wisdom, nagbibigay lang ang Diyos. Kung hihingi ka nga, bibigyan ka eh. Wala sa Diyos yan. Ang hinahanap ng Diyos, masunurin. Ang dami namang matatalino. Tiga mo, sobrang talino ay sumunod sa Diyos eh. Pero kailangan ng Panginoon, obedience. Kasi, kaya nga tayo, ang tawag sa atin, believers eh. Kasi may part yung faith. Bakit, preacher? Kasi may mga pinapagawa ang Diyos na minsan hindi madali eh. Lord, bakit? Ba't ko kailangan gawin to? Ba't kailangan ganito yung mangyari? Hindi mo maintindihan eh. Pero kahit ganun, dapat find us faithful, tama? That's it, mga kapatid. Pag tayo hindi natin natutunan, bata pa lang maging masunurin, darating ang panahon pa nagka-problema tayo, sisisihin pa natin ang Diyos, Lord, bakit po ito hinalaw sa buhay ko? Bakit ganito yung mga pangyari sa buhay ko? Diba? Oh. Hindi dapat po ganun. Matutunan po natin na sumunod tayo sa ating mga magulang dahil yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Alright. Ito na. Parents are the symbol and representative of God's authority to their children. The way parents handle their rulership is the way children will begin to think about God and all other authorities under God. Parents are in a very crucial position in the child's life. Bakit? Itong halimbawa na ito. Kapag ang magulang patas sa kanyang mga anak, isipin niyang ng anak, patas din ng Diyos. Kung ang magulang pinapanish yung mali, ibig sabihin, pinaparusahan ng bata dahil sa mali niyang ginagawa. Ibig sabihin, ang Diyos din sa mind niya, papanish din sa mali niyang ginagawa. Kung ang parents, nire-respeto at isinusunod ang salita ng Diyos, then, siya din, dapat niyang respetuhin at sundin ang Diyos. If his parents mean what they say, then God must mean what He says. Kaya po, panalangin, habag, biyaya ng Diyos, ang prayer ko po sa mga magulang. Kasi bawat galaw po natin, tinitignan nila. At tinitignan nila yun bilang minsan, halimbawa, at minsan, lisensya rin para magkamali. Ang nanay ko nga eh, chismis ng chismis. Ang tatay ko nga eh, sinasampal yung mama ko. O, paano pag ganun? Di nakikita nila yon. So, pag nakita nila, pwede pala yon. Okay lang pala gawin yon. Kaya mga magulang, by the grace of God, tulungan po kayo ng Panginoon. Sa inyo po binigay yung responsibilidad na yan. Hindi dahil magaling kayo, matalino kayo, kundi inordain ng Diyos na ang magulang ang maging responsible pagdating sa bagay na yan. Amen po ba? Mahirap po magpalaki ng bata, lalo na kapag sobrang laki, kagaya namin. Mahirap. Okay? Pero, kung lalaki po ng maayos, di po ba kagalakan? Hindi kabigatan. Kasi hindi sakit sa lipunan eh. Diba? Kung matututo lang sumunod, huwag kayong magrebelde. Ako, alisin nyo sa mind nyo yung pagre-rebelde na yan. Alisin nyo sa mind nyo yung pagsuway na yan. Alisin nyo sa mind nyo yung pagsagot sa magulang. Pinag-aralan natin last week. Sa under the law, ang sumasuway sa magulang at hindi talaga makikinig, ini-stone to death, dama. Pasalamat kayo, nasa grace kayo. Ako pala, pasalamat din ako. Siguro patay na ako yan. Amen. Salamat, nasa biyaya tayo. Buhay ka pa. Oh. Thank you, Lord.
Pero yung pasasalamat na yan, lakipan natin ng gawin na natin na tama. Sumunod na tayo. Okay? Ayoko marinig sa mga magulang na, ako, stress na stress ako sa anak ko, preacher eh. Kasi ganito ka kulit. Nawawag ng ganyan. Naway, naririnig ko na lang, preacher, inis na inis ako. Bakit? Sobrang sunod eh. Sunod na sunod. Bawat sabihin ko lang, ginagawa agad. Nakakainis na. Sana ganun, no? Pero hindi. Baba! Bakit? Kasi maano ka dyan, may ahas dyan. Gano'ng kalaki? Tanong pa ng tanong, di ba? Kaya sa mga batang makatwiran dyan, tulungan kayo ng Panginoon sa pagiging makatwiran nyo. Amen. So, ito po this is very crucial. As the responsibility of the parents. As a parent, you have the opportunity to mold the child's opinions about God, government, and his or her marriage relationship. We are teaching in this church yung headship. Tama? Okay. Tandaan mo to, young man. Kung meron ka mang gusto at hindi approve ng magulang mo ang dapat masunod. Young lady, kung meron ka rin gusto, ayaw ng magulang mo, yan ang batas. Yan ang dapat manaig. Para yan sa ikabubuti mo. Especially kung hindi ka pa naman mag-aasawa. Amen. Kaya kita nyo po yung kung gaano kabigat yung responsibilidad na binigay ng Diyos sa magulang. Kasi sa Old Testament, kung magbabasa ka doon ng mga story, hanggat hindi pumapayag yung tatay, hindi aalis yung daughter eh. Hindi siya Saan ba natin nakuha yung mga idea ng mga girlfriend, boyfriend? Saan nakuha yan? Sa Western yan eh. Pero pag pinag-aralan mo yung Bible, ang tatay ang nagdi-decide. Pag sinabi ng tatay, anak, sige, pwede na. Sa atin, hindi. Sa atin yung mga kwento, Maria Clara, ano pa, paglaban mo, wish ko lang, ganyan yung mga eh. Pero hindi po ang Bible pattern, magulang ang nag-a-approve, magulang ang nag-aalaw, magulang ang nagsasabi okay o hindi. Mga young ladies sa church, trust ka lang sa Panginoon through your parents. Ganun lang. Kung anong sabihin ni mama ko, kung anong sabihin ni papa ko. Ngayon, kung medyo maedad na rin naman tayo sa biyaya ng Panginoon, may wisdom na rin ng Panginoon through His Word. Tama ba? Pero sa mga young man natin dito sa church, na mga matitikas, at matutulis ang kanilang mga paningin. Okay? Okay ba kay mama mo? Okay ba kay papa mo? Ang tanong. Diba? Dahil kung hindi ka makakasunod sa pattern ng Bible. So, a child who is required to obey his parents will come to respect their authority and will thus be prepared to submit to other authorities, including God's Word. One day, they will be adults. One day, sila na rin magdi-decide para sa kanilang buhay. When that time comes, will they make responsible decisions? At ngayon, ang training pa lang, mag-obey ka ngayon. Matuto ka sa papa mo. No, sana hindi na lang yung laging usapan ng mga magulang sa anak, puro pagalit, no? Sana pinag-uusapan ng anak. Ano bang paano ba tayo mag-grow sa Panginoon? Kami niya usap. Lagi lang pinag-uusapan, tigas-tigas ng ulo mo, kailan ka ba makikinig, kailan ka ba diba? Kailan kaya darating sa point yung mga children dito sa church, nakakausap lang. Kausap lang. Hindi na kailangan pagalitan. Wow. Hindi na kailangan pagalitan. Bakit ko papagalitan? Iswasunurin eh. Pangarap ka na lang ba? Diba? Anong problema? Pero, tinuturo ko po ito kasi iyan naman ang sabi ng Bible eh.
Expected talaga na ang bata obedient. Wag natin yung papasok sa isip natin, hindi preacher, talagang may batang masuway. May bata talagang ganun. May batang ganun, kaya nga may magulang eh. Para maging masunurin siya, matuto siya. Kasi po, kaya ko to pinipreach ngayon pa lang, mga kapatid. Kasi, pag lumaki-lakihan sila, sila rin ang sakit ng ulo. Pag hindi sila marunong makinig. Ako din mahihirapan, kaya ngayon, pinapasa ko pa sa inyo yun. Ganun lang yun. Para pagdating nila, adult na sila, wow, masunurin sila. Glory to God. Di ba? Ang problema, kapag ngayon pa lang, mga bata pa lang, mga demonyo na. Yung ugali. At hindi na control. Huwag ganon. Amen. Dapat sila ay maging... So, in closing, review na lang tayo ng mga points ko simula last week. Blessings of great joy and satisfaction exist for the father and mother who properly train their children, while the cursing of great sorrow is the consequence to those who do not. So, tanda natin mga magulang, may blessing din sa huli. Mahirap magpalaki, mahirap mag-train. Pero pag nagre-rip na tayo, wow, amen. No? The soul life of each child is the creation of God. And God has a plan and a purpose for anything He creates. God intends for children to be trained by their parents. Magulang ang magtitrain. Tutulong lang po tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay? According to His standard ng Diyos. Ano pa? Child training is dependent on the child's respect for his parents' position of authority. God designed the principle of authority for the orderly administration of His plan, for mankind is totally under His control. Ang Diyos ang nagbigay ng otoridad sa magulang na maging magulang. Amen. Hindi gobyerno. Huwag niyo pong hayaan na ang gobyerno alisin yan sa inyo. Amen. Parental authority is the most extensive of all institution and includes the right to demand obedience from children. Hindi ganyan yung government. Government, ikukulong ka pag may kaso ka. No? Pero may dahilan sila. Ang magulang, pag sumuway ka sa magulang, tatamaan ka. At may karapatan ng magulang doon. Kasi, gusto ng magulang, lumaki ka ng maayos. At may takot sa Diyos. The parents' word is law to their children. Preacher, bakit sila? Bakit yung ibang pamilya, hindi naman ganun ka-stricto sa papa ko? Hindi mo naman yun papa eh. Iyan yung papa mo. Yan yung mama mo, magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Kasi, kaya ka binigyan ng ganyan tatay, kaya ka binigyan ng ganyang nanay, kasi ganyan ka rin kakulit. Kaya dapat ganyan ka-stricto. Oh. Diba? Tanda natin, batas po ha. Kung ano mang sabihin ng magulang, nagiging batas yun sana. Pag di mo sinunod, may parusa. Parents are responsible to raise obedient and respectful children. Parents are accountable to God alone for their rulership. Sila po yung mananagot sa Diyos. Okay? Sila yung merong pananagutan sa Diyos. Children who honor their parents are blessed. Ang pangako nga, mahabang buhay eh. Pag masunurin. Doon sa mga nagre-rebelde, nako. Ewan ko lang, walang promise doon eh. Ang may promise yung mag-obey. Paano pag nag-disobey? Yun lang. Parents must provide strong leadership for their children and stand responsible for their outside influences. Mga magulang, nasa inyo po ang bola. Kayo po ang nagsasabi, okay, kalaro mo yan. Yan, hindi mo pwedeng kalaro. Yan, pwede mo samahan yan. Yan, hindi pwede. Diyan, makijoin ka sa kanila. Dito, hindi ka pwede makijoin. Malaman, hindi cool yung mga yun. Pag sinabi ng magulang, hindi nga pwede, huwag ka na lang makulit. Huwag ka na lang matigas ang ulo. Sinisikap nila na sumunod sa Diyos, sikapin mo sumunod sa kanila. Amen. Parents are the symbol and representative of God's authority to their children. At yun po mga kapatid, nawa, naging blessing po sa atin na ang mga magulang binigyang kapangyarihan ng Diyos
na magpasunod sa kanilang mga anak. Okay? Ako po, sa biyaya ng Panginoon, helper lang. Katulong nyo lang. Hindi nyo po ako kaaway. Tinutulungan ko kayo, malaman nyo kung ano yung binigay sa inyo ng Diyos na kapangyarihan. At i-apply ang salita ng Diyos sa inyong respective na mga pamilya. Pag ginawa natin yon, harmonious dito sa church, maayos ang lahat, natututo tayo ng salita ng Diyos. Amen. For the glory of God. Tayo po'y manalangin. Father, salamat ngayong hapon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa salita mo. Dadalahin ko pong patuloy ang mga magulang dito po sa church. I know na hindi po madali talaga, Panginoon, na magpalaki po ng bata. Dagdagan pa ng panahon namin ay napakasama. Hindi namin naintindihan. Merong mga kaguluhan sa paligid. Pero Panginoon, pinagkatiwala mo sa magulang ang pananagutan sa kanilang mga anak. Nadalangin ko po na bigyan niyo po ng iba yung lakas, karunungan, pasensya, pag-ibig ang mga magulang sa kanilang mga anak na worth it din po ito, Panginoon, balang araw. Hindi man nila i-reap yung mga pagtatanim nila ngayon. Pero isang araw, meron silang aanihin sapagkat sila'y nagsumikap na palakihin ang kanilang mga anak sa takot ng Diyos at sa salita ng Diyos. Nawa po ang mga bata dito sa church, mga children dito sa church, nawa mahalin nila yung mga magulang nila. Na kaya sila pinagbabawalan, kaya sila pinaghihigpitan, ay dahil mahal sila at ayaw silang mapahamak. At kapag sila'y lumaki, magiging magulang din sila. At kung papaanong sila ay makulit, ganun din mararanasan nila sa kanilang mga anak. At nawa ay natutunan nila ang mga lesson, even ngayon, para maging handa rin sila balang araw. Panginoon, salamat sa grace mo, salamat sa kabutihan mo sa church po na ito. Wala po kami ibang masasabi kundi it's all by the grace of God. Thank you this afternoon and may you continually be glorified. At salamat sa lahat ng blessing niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.